Ito ang reading mo, Gemini. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Page of Wands. Feel like ang nasa-sense ko na energy mo, meron kang gustong simulan na Pwedeng makatulong sa mga ginagawa mo, sa karir mo, sa trabaho mo. And tinitingnan mo kung ano yung pwede na paraan para makuha mo kung ano yung gusto mo. Ang mensahe ng card mo, very passionate kang tao, gagawin mo lahat ng makakaya mo para ma-achieve mo yung pangarap mo. Hindi ka basta-basta hihinto or susuko sa mga pagsubok na pagdadaanan mo. May mga desisyon kang kailangan harapin, ayusin. Some of you, andun yung ginajudge yung gawa mo, kung ano man yung meron ka ngayon. May mga taong tinitingnan kung paano ka siraan or i-down. Andun yung pagmamahal na punong-puno. Pagmamahalan ng dalawang tao na binibigay sa isa't isa. Some of you, pinupunuan mo yung pagkukulang, yung pagmamahal na kaya mong maibigay dun sa taong mahal mo or sa pamilya mo. Marami kang pinagdaanan at na-overcome mo yun. Some of you, may mga struggle kang kinakaharap, pero alam sa sarili mo na kaya mo. Naharapin yun, do medyo nag-aalinlangan ka, pero kailangan mo lang talaga na lakasan yung loob mo. You want to share kung ano yung kaya mo, kung ano yung maibibigay mo. May blessing na darating sa'yo. Yung blessing na to, pinaghirapan mo din. Some of you, you need to balance yung mga dumarating sa'yo. Right now, magulo pa yung isipan mo. Urong-sulong ka, hindi ka pa ready to decide doon sa mga kinakaharap mo. Nakita ko yung pag-grow ng financial, unti-unting nagiging stable at the same time, unti-unti mong nare-reach yung goal mo and andun yung lahat ng paghihirap mo, ng pagsusumikap mo, at the end mag-paid off yan. Clarify natin ang Queen of Wands, Page of Swords, and Five of Swords. May communication na darating, magkakaroon ng pagbabago doon sa pakikitungo sa passion na yon. Some of you magkakaroon ng clarity sa situation at unti-unti magkakaroon ng pagbabago. Clarify natin ang Two of Cups. Ten of Pentacles and Three of Wands. May parating dito na abundance and prosperity. Some of you, may celebration, hinihintay mo, or merong proposal. Andun yung long term na stability sa relationship and financial. Clarify natin ang Six of Cups. Some of you, may decision ka ditong kailangang harapin. The Fool and Queen of Wands. Merong bagong journey na darating sa buhay mo. And andun yung passion mo. Also, you are spiritually awakened. Nagiging makachos ka na. And andun yung gagawin mo, yung makakaya mo para maibigay or mapunuan mo yung pagkukulang. Clarify natin ang Two of Pentacles. Six of Pentacles and the Star. You still hoping,
sa mga pangarap mo na dumating. Kung ano yung dumarating sa'yo, blessing pa rin yun para sa'yo. At kailangan mong ibalanse yung mga nangyayari sa buhay mo para hindi ka mapagod. At kung ano yung binibigay sa'yo, tanggapin mo, harapin mo, at huwag kang basta susuko. Clarify natin ang judgment. Seven of Swords and Page of Cups. Meron ka ditong susubukan. And andun yung may mga desisyon kang kailangang harapin. Some of you, unti-unti mong nararamdaman sa sarili mo yung pagmamahal. Do nahihirapan ka, gusto mong alisan yung situation na yun, pero hindi mo kaya dahil mahal mo or may feelings ka pa rin. Clarify natin ang Two of Swords. King of Pentacles and King of Cups. Andun yung pagmamahal na binibigay nitong tao na to. May mga times na kailangan niya muna pag-isipang maigi yung mga desisyon bago mag-umpisa, bago gawin. Do magulo pa yung isipan niya. Some of you nakikita ko na andun yung may nararamdaman ka dito na pagsisinungaling at pagkukunwari. At alam mo sa sarili mo kung ano yung dapat na gawin. Clarify natin ang Six of Pentacles. Nine of Pentacles and Three of Cups. Nagiging independent ka, masaya ka sa mga dumarating sa buhay mo. Meron ditong darating na reconciliation and reunion. Some of you, you are very blessed kasi nakikita mo na kukuha mo kung ano yung target mo, yung goals mo, na-achieve mo. Clarify natin ang King of Pentacles. Nine of Swords and Page of Pentacles. Andun yung kalungkutan kapag mag-isa ka na. Pero iniisip mo na kailangan na mag-focus sa dreams, sa mga gusto mong gawin sa karir mo para mapalago yung financial mo. And andun yung pinag-iisipan mo mabuti kung ano yung paraan para makuha mo yung goals mo, yung pangarap mo. Alamin natin kung anong mensahe ng yung gabay. Relationship. Your primary relationship is with yourself and God, and every other relationship follows from there. To attract, heal, or balance a relationship, then snuggle more closely with your loving Creator. As you feel safe and loved within social, your other relationships bloom and prosper. Ang mensahe ng yung gabay na yung relasyon, maganda na pagtibayin at nauuna sa lahat ang relasyon sa Diyos. Kapag maganda yung connection mo, yung relasyon mo sa Diyos Ama, maganda rin yung darating sa buhay mo. Basta isipin mo palagi na nandyan ang Diyos Ama para gabayan ka, magdasal ka lang, at hilingin mo kung ano yung nararapat at gusto mong mangyari sa buhay mo. Gawin mo lang yung best mo palagi sa mga pagsubok na dumarating sa'yo na malagpasan mo, harapin mo lang yon at gawin mo yung makakaya mo. And isipin mo na ang Diyos ibibigay sa'yo yung mga pagsubok na yan dahil may reason yon. Binibigay sa'yo dahil alam niyang kaya mong malagpasan yun. Magtiwala ka lang sa kakayahan mo na kaya mo yun na ma-overcome. Pagtibayin mo yung connection mo sa Diyos Ama, magpakatatag ka sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo at huwag kang susuko kung ano man yung ibibigay sa yung suliranin or pinagdadaanan mo. Magdasal ka lang palagi at i-manifest mo rin kung ano yung mga gusto mong dumating sa'yo, maging positibo ka sa pananaw sa buhay para yun yung darating at magiging outcome ng mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Isipin mo kung ano yung gusto mo
at iyon yung ilagay mo sa iyong isipan palagi para iyon yung darating sa buhay mo. At ito yung reading, Gemini. Kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.